Yun, so we're going to Laguna. Yeah, breakfast. Sabak. Bye! Hi guys, nasa Muntinlupa na kami currently. And ang first destination namin is Santa Rosa. Hi guys! So, ilang minuto na lang is, ito na, San Pedro, Laguna na tayo. Yes. So, guys, currently di namin mabivisit ang museo ng Santa Rosa kasi temporarily closed ata siya. And because we didn't expect that. Under repair siya ngayon. So, Hi guys! We're still here at the Barangay Kanluran in Santa Rosa, Laguna. And as you can see, at my back is the Gusaling Museo, Lungsod ng Santa Rosa, built in 2006. Currently, when we arrived here, it is under repair and hindi namin inaasahan na yun ay mangyayari. Pero sa mga gustong pumunta dito, ito po yung itsura niya sa labas. Para kapag visit kayo at nasaktuhan yung pwede nang pumasok sa loob, magkaroon kayo na idea na ito lang siya. So, since we are not able to go inside the Gusaling Museo, one of the cultural heritage that we are going to visit is the St. Rose of Lima Parish. One of the oldest and built attraction. Tama ba? actually, ano pa rin siya eh. Pwede siya i-consider na heritage attraction since it is one of the oldest church in the Philippines, I think, kasi established siya 1792 pa. Gaano kaganda and kaluma yung church, kung gaano siya ka-historical. Which makes it very historical actually kung gaano kaluma yung exterior. Pero makikita natin very maintained naman siya. So, let's go! Tara! So, yun. So, as you can see, hindi pa namin natutour yung pinaka-loob ng simbahan ngayon because meron pang communion na nagaganap. Actually, nasa parking space kami ngayon. Approximately 50 Siguro, cars? Hindi, 50 na vehicles. Kasama na yung mga motorcycles. Siya kasi meron pa dun eh. Carry naman siya sa mga dadayo. Yes, very convenient naman. Mas convenient pumunta dito ng naka-car or naka-motorcycle para hindi kayo hassle pag wala. Actually for me, hindi nga overwhelming yung laki ng church. Unlike sa ibang churches na very ang laki-laki, ang lawak-lawak. Parang very lang siya, maliit pero at the same time enough pa rin para sa mga taong gustong mag-visit naman. So guys, pasok na ulit kami sa car. Next destination na kami. So tara, let's go! Bye. So guys, welcome to Nuvali Park! Hi guys! So we're here at Nuvali Park. It is located at Santa Rosa, Laguna. So ang park na ito ay, ang laki niya is 2,400 hectares. Marami kang pwedeng gawin na activities dito such as picnicking, biking, wakeboarding, boat rides, and fish feeding. So as you can see, napakaganda ng park na to kasi marami siyang pwedeng puntahan. Ayan, may mga restaurants, ganyan. Tapos guys, dito, pwede siya sa mga nature lovers, yon. And perfecto kung magdi-date kayo ng mga special someone, family, ganyan. So visit na dito sa Nuvali Park. Bye! So ngayon, try kami mag-boat like this. Gawin tayo ng video.
Welcome to Museo ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna. So, itong bahay ni Rizal, guys, is located in along Francisco Mercado Street, corner Jose P. Rizal Street, Barangay 5 Poblacion, Calamba, Laguna. So, malapit po ito, guys, sa St. John the Baptist Parish Church and the City College of Calamba. So, pasukin na natin yung loob. Itong makikita nyo dito is actual written genealogy ni Rizal, kung saan pinapakita dito yung paternal and maternal lines niya with year of birth and kung sino-sino yung mga siblings. So, ayun. So yun guys, natapos din namin, naikot din namin ang bahay ni Rizal! One tip guys, kung pupunta kayo dito, make sure na hindi siya season ng mga tour para mas ma-enjoy nyo siya ng hindi masyadong crowded tour. Tulad dito kasi nakabutan kami ng mga nagtutour ng talaga. Bye! Thank you sa bye! 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 Hi guys! Welcome to the University of the Philippines, Las Bañas campus. So, brief history of the UPLB. So, it was originally established as the University of the Philippines College of Agriculture or the UPCA on March 6, 1909 by the UP Board of Regents. So, tsaka lang din siya tinawag na University of the Philippines. And this campus actually contains 300 buildings with 8 student dormitories inside the campus. So, tignan na natin kung ano makikita pa natin sa loob. Thank you for being with us, Charis. Hindi pa tatapos, guys. Marami pa tayong pupuntahan. Meron pa tayong 3 So, destinations. our next donation is... donation. Our next destination will be Thailand! not technically, guys, pero it is a Thai Yes, so themed excited na restaurant. ba kayo sa Malatayland team? Of course. Maganda yung theme niya, especially for those na gustong ma-feel yung Thailand vibes pero walang perang pang travel. So, titingnan natin siya. First time naming lahat pumunta doon. So, let's see kung masarap yung food and kung maganda talaga yung magiging ambience. Hi! Hi! We're here We're here at the in Thailand! Sawadika! So guys, so here na kami. So welcome to Isdaang Floating Restaurant. Dito lang yan sa Kalawan, Laguna. Guys, kung makikita nyo dito, sobrang napaka-aesthetic at Instagrammable talaga ng place. Mala! Sawadi! Mala Thailand! Kaya tara, samahan nyo ako. Pasukin natin ang Isdaang Floating Restaurant.
ito yung sinasabi ko sa inyo ng pag may hinanakit kayo sa mga ex nyo, dito nyo iba to. So guys, shoutout ko lahat ng gusto nyo shoutout. Dito lang yan sa may Isdaan Floating Restaurant. So, yun. Na kami grabe. kumain. Sobrang, guys, yun. Okay yung food nila. Masarap yung in-order namin. Medyo mabagal lang yung service. Siguro, Understandable. yes, sobrang kami kasi ng daming place. tao. Ang daming Yes. tao. But, But, ang layo ng kitchen. yes. Dun sa place natin. And makikita nyo naman sa mga clips ng mga una na talagang very entertaining kasi may mga entertainers sila. So, best time to visit is Saturday and Sunday. Yes. Bigay. Punta kayo dito. From Manila, 2 hours po yung biyahe po niya. Kaya ng rating. For me, it is 8 out of 10. Ako siguro 9 out of 10. Ako mga 7 out of 10. 8 out of 10 kasi na-enjoy naman. Yes, sobra. Welcome to Hangil! As you can see kanina, dumaan tayo dun sa bridge ng Pangan River Eco Park para mapuntahan natin to. And guys, may entrance fee dito na adult ay 65 and yung bata ay 65. Tapos marami kang activities na pwedeng magawa dito such as piniking. Dali mo yung family dito para umani kayo and maligo sa river. And may ambon-ambon falls dito kasi medyo dun ka. Okay. So, unfortunately guys, hindi tayo makakapunta sa Ambon-Ambon Falls since ang cut-off ng trekking nila papunta doon is 3:30 p.m. And nakarating tayo dito almost 4:16, gano'n. Sayang. And ayan, pinaka-river lang talaga yung makikita namin in this vlog. Na hindi dapat kayo lalagpas ng 3:30 if you want to experience yung trekking. Kasi daw, according to them, ang trekking ay aabot ng 25 to 30 minutes. So, bali 1 hour, baliktad. Yes. So, it's giving the Rannoch Falls vibes kasi yung lamig niya, tapos yung walking pababa and such. Kung makikita yung ilog dyan, ilog ba to? Yung river, yun nga. Para siyang may pagka hinulugang taktak sa Antipolo. So, mix ng Rizal Province, Tanay at saka Antipolo. But we're here in Laguna, Pangit Eco. Fortunately, hindi namin natanong yung sa pavilion. Pero, may pavilion area sila na kung saan pwede kang i-celebrate yung parties or any event in your family, ganyan. Kailangan mag-inquire siya. Need lang nila mag-inquire. Need nila mag-inquire muna para ma-access yung area naman. Pero Grabe. kasi, Sobrang ganda dito, guys. Kahit sa baba pa lang, sobrang ma-amaze na kayo. Yung mga staff, very accommodating din naman. Kailangan yung kumuha ng more information about Pangan River. Yan guys, as of the moment, tapos na kami sa lahat.
travel destination here in Laguna. Diba, nainikot namin ang Laguna in just one day. And thank you kay Kuya. Thank you, Kuya, for driving us safely and Thank you rin. medyo disappointing lang kasi may ilan sa itinerary namin na hindi talaga namin pwedeng puntahan kasi nga temporarily closed or under Actually, repair. pwede. Kung hindi, Bulatigan Garden, ano siya, may nabutan kami ng cut-off. Yun nga. Pero nonetheless, at least nakapag-provide kami ng mga information na pwede nyo magamit if gusto nyo rin mag-explore ng mga tourist attractions na available sa Laguna. I enjoy this day so much. Yes! So much. Natuloy Uwi na kami. And